Papaano mo mahanap ang makakapareha mo sa buhay? Kung ikaw ay naghahanap ng makakapareha mo sa buhay, para sa'yo ang video na to. Pero bago yan, ako po si Joey Lynn. At ako naman po si Ronald. Kami po ay 14 na taon ng mag-asawa. Taong 2006, ako po ay nasa isang pabrika. Empleyado po ako doon noong mga panahon na yon. At di namin inaasahan na pagkalipas ng isang taon, dumating naman po siya. Taong 27 naman nang mapunta po ako sa pabrikang iyon at napunta ako sa isang linya na nandun din po siya. Magkasunuran po kami sa production kaya naging parang close kami. And then hindi namin inakala na kami na pala ang magiging magkasama sa buhay. Hindi natin alam kung kailan natin mamimit ang makakasama natin sa buhay. May hiwaga ang tadhana at di mo akalain na nasa gilid-gilid lang yung iyong mapapangasawa. Taong 2009, nang kami po ay maging opisyal na magkasintahan at ang bilis lang ng pangyayari. Pagkalipas ng isang taon, taong 2010, kami naman po ay nag-isang dibdib. Ikinasal po kami sa isang huwes Yes. sa bayan ng Taytay at napakasimple lang ng aming kasal. At nung taon din yon ay pinanganak ko ang panganay namin buwan ng Disyembre. Kaya nung kami ay kasal, buntis na ako. Ang problema kasi sa ngayon, iilan na lang babae nagpapakasal. Hindi na sila naniniwala sa kasal at hindi na sila umaasa na merong lalaki na magtotoo na sa kanila, na pananagutan sila at talaga namang sadyang bibihira na rin ang mga lalaking seryoso na gustong pakasalan ang mga babaeng kanilang sinisinta. Panahon kasi natin ngayon, karamihan sa mga babae ay ayaw naman nila matali sa isang relasyon na panghabang buhay. Na akala nila ay di na kailangan ng kasal. Na wala nang kasal-kasal, ang importante nagkakaintindihan kayo. Marahil ay may pagkakataon na tama siya, pero sa amin ay napakahalaga ng kasal. Napakahalaga na meron kayong pagkakaunawaan sa loob ng iyong tahanan. At syempre, dahil kayo ay kasal, kagkatuwang kayo sa lahat ng bagay. Napaka-importante ng pagtitiwala natin sa isa't isa. Ito yung pundasyon namin para manatili yung aming iniingatang relasyon. Kahit ano pa man yung mga problema na dumadaan sa buhay natin, ano man yung mga sitwasyon na meron tayo sa buhay natin bilang isang mag-asawa, hindi naman perpekto ang isang relasyon. May mga pagkakataon na hindi kayo magkaintindihan pero naaayos naman. Ang nakita kong solusyon dito ay magtiwala tayo sa ating piniling makakasama habang buhay. Bakit namin ito ikinikwento at bakit namin ito sinasabi? Naniniwala kasi kami na ang pag-aasawa ay isang sagrado sa dalawang tao. Ang pagpapakasal at pag-aasawa ay isang panghabang buhay na responsibilidad. Sinasabi nila na ang pag-aasawa ay hindi karing mainit na iluluwa mo kapag ikaw ay napaso na. Hindi mo pwedeng iluwa yan. Nag-asawa ka na, may pamilya ka na, tungkulin mo na pangalagaan, protektahan, at punuin ng pagmamahal ang pamilyang binuo mo. Ang kalabang kasi natin dito ay ang pagkakawatak-watak ng ating pamilya. Na kapag ka ang mag-asawa ay nagkahiwalay, ang apektado lagi ay ang mga anak na walang kamuang-muang. Lalaki sila na palipat-lipat, hati ang atensyon, pupunta dun sa tatay, pagka isang buwan, dun naman sa nanay. Alam nyo yon, napakahirap sa isang bata yung ganong sitwasyon. Yung isang pamilya na nabobroke lang dahil sa isang problema. Hindi natin alam kung sino ang mga kapareha natin sa buhay. Pero kung meron nandiyan na sa tabi mo at magkasama na kayo at mag-asawa na kayo, panindigan mo na yan. Ano man ang toyo niyan, ano man ang hindi nyo pagkakaintindihan, ano mang away na meron na pagdaanan ninyo, ay maayos din yan. Lagi nyo iisipin yung una ninyong mga panahon nung kayo pa ay punong-puno ng pag-iibigan, nung bago-bago pa lang kayo, nung kayo ay nagliligawan pa lang, babalik kayo sa ganong pagkakataon kapag hindi nyo na maunawaan ang isa't isa. Balikan nyo yung dahilan bakit kayo nagsama simula pa nung umpisa.
doon marirealize ninyo na mas magandang ayusin na lang. Anumang hidwaan yan, anumang pagtatalo niyan, anumang away yan, ang mag-aasawa ay mananatiling mag-asawa hanggang sa dulo. Pangalagaan natin, protektahan natin, pag-ingatan ang ating binuong pamilya. Kasama ang ating Panginoon sa ating pagpapamilya at manatiling siya sa gitna natin at hindi tayo nakakalimot ay hindi tayo maghihiwa-hiwalay. Hindi tayo matitibag at mamumuhay tayo ng masagana at masaya dito sa mundo. Una, gusto niyo po ang video namin at feeling ninyo ay nakakaroon ng saysay. Ang aming sinasabi ay huwag na pong kakalimutan na i-like and share na po this video at mag-comment na po sa baba na pag-iingatan ko ang pamilya ko. Mula po dito sa Bayan Angono, Ang tahanan ng Higantes Festival. ako po si Joey Lynn At ako po si Ronald. na nagsasabing Walang imposible sa mag-asawang nagpupursige. Bye for now!